Okay, good evening po sa lahat. Parang dalawa lang kayo ata ang nandito. Ayan, tatlo lang tayo. Good evening, Sir Francis and Sir Jet. Good evening Good po. evening, ma'am. Kumusta? Kumusta yung araw niyo? Pagod ba sa work? Ay, okay lang, ma'am. Tama Konting lang. tiis. Ayun. So, dahil okay naman, sige po, patuloy tayo ngayon sa ating chapter 23 at saka chapter 24. So, kagaya kahapon, vocabs at saka ano na lang, grammar na lang. So since kailan dalawa, so yung chapter 23 natin na topic ngayon is Ogul Kennen, Olde Kennen, Tusonoru, Molgonel, Toryoya Heyo. So use both hands when giving something to your elders. So, ang oro dyan, ginamit. Parang by, by giving. Both hands. Okay? Yan po yung sa son po siya. 'Di ba dalawa yung function ng oro? For direction and for method. Halimbawa, sasakay ako ng jeep. So gamit ang jeep, sasakay ako. Parang ganun. So oro. Ano ba yung tada, 'di ba po yung right? Ta, oro. Ganun po siya. So yan, son is hands. Okay, so yan po yung title or pamagat. Let's go po sa vocabs. Pakibasa po, Sir Francis, yung mga vocabs natin ngayon. O Whinopim Lexicon Honorifics, Geshida or Itta to stay, Japshushida, Dushida, Mokta to eat, Jumushida, Chada to sleep, Malisumhashida, Malhada to say, Pyon Pyonchanashid ano to? Pyonchanashida, Apda to be ill, Duragashida, Chukta to pass away, Derrida, Juda to give, Deck, Jeep House, Songham, Irim name, Yonsei, Nai age. Okay, thank you po, Sir Francis. Sir Jet, pakibasa po ng vocabs po. Uwi no pim, Lixon honorifics, Kishida or Ita to stay, Chamsu Shida or Toshida or Mukta to eat, Chumushida or Chada to sleep, Malsum Hashida or Malhada to stay, Pinchanushida or Apuda to be ill, Tarakashida or Chukta to pass away, Tulida or Chuda to give, take or cheap, house, Stungham or Irum name, Yunshi or Nai age, Yonse, se po. Yunse. Ayan, so Yonse is nai. Okay. Thank you po. So ito po yung lexicon honorifics na ginagamit. So pag sinasabi kasi nating lexicon, same lang din po, sorry, synonym lang po iyan ng vocabs, vocabulary. So ito po yung mga lexicon, mga vocabs na ginagamit po for honorifics. So alam naman po natin pag honorifics yung paggalang, pagbibigay galang. So meron din po tayong mga sasabihin, mga vocabs Korean vocals for honorifics. Aside po sa pagbubuo ng sentence na ginagamitan natin ng seyo, iyeyo, imnida, imnika. Yan, aside din po sa kanila, meron din pong iba't ibang word or lexicon na pwede natin gamitin kung ang kausap natin is binibigyan natin ng respeto. So, like dito, halimbawa, 'di ba, yung to stay. Pwede namang to stay is itda. 'Di ba kasi is soyo.
to have or nag-exist ka sa isang lugar. So, pwede mo din sabihin si keshida. Keshida, to stay pa rin yan. And si to eat, mukda. Pwede mong gamitin na chapsushida or tushida. To eat. And to sleep, chada. Jumushida. Kaya nga may sinasabi na jumuseo. Yan. To sleep po yan. Honorific. Malhada, malsumhashida. Yan. Okay. Apuda, kung apuda po. Wait. Kung apuda is pyeonchanushida. Chukda kasi is parang dead. Diba? Patay. Turakashida. Okay. Turakashida. To give, chuda, turida. Yan. Iba-iba talaga siya. Name, iram. Pag tatanungin mo po yung pangalan ng isang matandang babae, Songham. Songham이에요. Ano nga yun? 이름이 뭐예요? Songham 뭐예요? Yan, pwede. Songhami 뭐예요? So, kapag po elder. Yan. So, lahat po ito is vocals for parang nagbibigay ka ng respect, to honor sa kausap mo. Okay. So, punta tayo dito dahil topic natin is yung mga elder. So, yung grammar natin dito ngayon, si Ushi. Si Ushi po. Sinasabi po natin Ushi, parang nila or sila. Ho, ganun, ho, opo, oho. So, before natin i-discuss si Ushi, medyo maingay dito, no? Wait lang. Okay. So, before we learn or before you learn this grammar ng Ushi, at saka kailan natin siya i-add, let's remember kailan natin gagamitin ang honorific. So remember, if you are talking to somebody who deserves a high level of respect, we should use honorific. So, sino ba yung mga tao na deserving for a high respect, a high level? So, kagaya ng boss, parents, or people older than you, guests, customers. So, sa Korea kasi, yung mga matatanda talaga, grabe yung respeto nila sa matatanda. Like, sobra talaga yung respeto nila. Kaya nga pag nagbabaw sila, nagdedepende din daw yung bow, degree ng bow nila sa matatanda. No, kapag sobra yung bow, sobra din yung respect. Yung iba nga, lumuhuluhod na nag-ano na yung nagbabaw na dun sa floor. So, ganun. So, pwede din po na kung tayo ay makikipag-usap sa kanila, gamitin natin ang lexicon honorific at saka si ushi. Yan. So, paano ba natin gamitin si ushi? Ito po. So, ushi make more polite or make more honor. So, kailangan natin i-add si ushi sa verb or adjective. Kung nakikita natin dito sa ushi, meron pong dash sa unahan at sa hulihan. Ibig sabihin po, meron pa tayong idadagdag dito. Okay? Na sentence ending pattern. Tapos, dito natin idadagdag si adjective or si verb sa unahan. In which, the acting person deserves respect regardless of who you are speaking to. So, wait lang po ha. Okay. So, kailan ba natin i-attach si ushi? Ushi po, if the verb stem ends with consonant. So, ikda magiging ilgus shida. So, kung titingnan natin, shida. Ibig sabihin, in dictionary form pa yan. Ano pa natin, i-conjugate into present tense, future tense, or past tense. Choda.
So, si Choda ay nag-end po yan ng consonant, which is H. Ang ingay dito. Naririnig niyo ba? Rinig naman po, ma'am. Ang daming aso. Okay lang, ma'am. Di naman masyado nakaka-distract. Di masyado man naririnig eh. Mabuti na lang, noise cancelling tong headset ko. Pero sa akin talaga, ang lakas na. Baka ano lang, nade-distract din ako. Okay, patuloy tayo. Choda, to be good. Nag-end po yan ng consonant. So, magiging choshida. Choshida. Yan. So, paano ba natin i-conjugate si shida into present tense, future tense, at past tense? Okay, bago dyan, dito muna tayo sa vowel. So, pag nag-end po ng vowel, she lang po. Okay? She lang po. So, paano ba? So, kung makikita natin, shida, hindi po yan verb, hindi po yan irregular, hindi po yan regular. So, ang gagawin lang is tanggalin lang natin si da, si she ang may iwan. So, di ba po yung rule, pag present tense, kapag po nag-end ng vowel, si verb stem ng ganito, a at saka o. Ay, so, ayan. Yan, ganyan. Di ba po ayo ang gagamitin? Kapag po any vowel maliban sa dalawang ito, oyo. So, magiging oyo po yung attach natin dito. Pero, hindi po yan si oyo. Okay? Dugtong na po natin si i at saka si o. Kaya magiging seyo po yan. Se. Ganyan po. Yo. Hindi po siya si oyo. Seyo na po siya. Pag idugtong po yung dalawang vowel na iyan. So, 읽으세요, 좋으세요. Dito din po, kada, 가세요, 바쁘다, 바쁘세요. 살다, 살세요. Akala ko Okay. magiging CEO siya, ma'am eh. Hmm? Hindi siya, Diba? ganito po. Wala naman pong word, kahit po i-ano nyo po. Walang ganyan po sa keyboard. Hindi po siya Ah, ganyan. Mm-mm. Magiging seyo po siya. Diba si Seo is, may respeto yan. Diba? Respect pa rin. Please. Okay, let's try an example para medyo malinaw. Okay, so example, yung kausap mo kasi she is polite or with honor or using honorifics. Give respect. So, halimbawa, yung kausap mo ngayon is teacher, sorry, elder. So, tinanong mo si elder na, ano ba ang binabasa nila ngayon? Ganun, ano po ba ang binabasa ng teacher ngayon? So, 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? Yan. Sa'yo po. Akala mo, ganyan, siya. Hindi po. Sa'yo, ganito po siya. Sa'yo. So, ganun po. 선생님은 지금 무슨 책을 읽으세요? So, nagiging sa'yo po siya. And another example. So, my father is tall. So, 우리 아버지는 키가 크세요. Yan. Pag-ushi. Ushida. Another example po. Try niyo po mag-isip. Kay Ushida. Wala na akong example dito kasi. Hahanap tayo ng verb dito. Try niyo po si Salda, to live. So, halimbawa, tinanong ka ng isang matandang babae. Saan ka nakatira ngayon? Tinanong ka, 지금은 어디에서 살아요? 어디에서 살아요? Paano mo sagutin yon with respect?
Salseo ba, ma'am? Salseo? Yes, salseo. 지금은 한국, 한국, Hmm. 한국에, 한국에 살세요. Sa Anggogeso. Anggogeso. 한국에서? 어, Mhm. 지금은 Tapos, 한국에서 살세요. yon. Kapag po, yung sinagot mo or yung kausap mo is matanda. Matanda. Ayan, nagiging seyo na po siya. Yan. Salseo, ma'am, or salseo siya? Salda. Hmm. Mhm. Si Salda ba ay irregular? Hindi, kasi salda yung, ano, yung sample mo dun sa taas, ma'am, is sa syudad din yung, ano, Karina? yung sa sample mo, sa taas ng, ano, ng slide. Ah, yes, tama. Sasayo. Irregular. Bakit dito iba? So, sase. Ayun, tama. Di ko nakita. Oo nga, sasida. Di ko nakita. So, sorry. Sasida. Sasayo. Sasayo po yan, sir. So, ulit nga, Sir Jet. Nung sinabi mo kanina. 지금은 한국에서 사세요? Sasayo. 사세요? Yan. Okay, Ah, regular ba si Salda, ma'am? yes, irregular yan. Ah, okay. Mhm. Kaya matatanggal si real. Yung sabi ko, kapag irregular verb na may real sa baba, patchim, tatanggalin lang si real. Naging sashi that po siya. Kaya another example po, pag sinasabi natin na, type ko ha, kayo yung mag-ano. Hmm. May, ano nga si uncle? Samchon. Di ba po si uncle? Samchon si uncle. So, my uncle came to our house. Okay. Yan. Try niyo po. 삼, 삼촌의 집에서 어, 게임 Sase. Tibe. Tibe lang po. 집에 Mhm. di ba game, ma'am? Ay, Came. Ano yung came? Sase. And my kasi, uncle came to our house. sa'yo? So, si came, galing po sa dictionary form Uda? na oda, na ibig sabihin, to come. Pag came po is past tense po yan. At dito natin attach si ushi. So, oda. Oda. Mm, Oshosoyo? Oshoseo? Tama oseyo? yan. Os, So, tanggalin natin si da. Oo, osho. Tanggalin natin si da, oseyo? si o na lang. Oo. Tapos, past tense. Past tense, di ba po? Mm. So, di ba po, bago natin sa past tense. Ah, Dito was, is waso? ushi, di ba? Ushi. Magiging shi na lang po yung dadagdag mo kasi nag-end naman yan ng vowel. So, o, tapos shi. Ngayon, Oshosoyo. o, shi. Ngayon Osho? po, past tense. Osho? Paano mo sasabihin yan ngayon? Sige, try Waseyo? lang. Oshosoyo. Yon, tama. Oseyo? Oo. 삼촌이 우리 집에 오셨어요. Ah, oseyo. Yan. Kasi past tense. Pag naman po hindi past tense yan, ano siya? Wala Osoyo. siyang, Ay, ayan, Useo, ma'am. wala tong S, double S sa baba. Osoyo. oseyo. Okay. Another. Okay, another po. Hmm.
Ito po. So, my mom, hanap ako ng ano. My mom will write. So, will write. Will pa. So, future tense. Ay, ay, go. So, my mom will write a letter. So, yung vocabs natin na letter is Pyeonji. Pyeonji po. Si, okay. So, isali ko na lang din yung vocabs. Pyeonji. Yan. So, my mom Umaga, will write. umaga, Pionjeril. Ano yung correct lang? Oma, Yeah. umaga. Mm. Umaga. Umaga, Sige. Pionjeril. Yung correct? Oo. Oo, tama, tama. Hindi, yung correct lang, nakalimutan ko yung vocabs na. Oh, ano nga yung Ta? vocabs ng right? To write. Ikta? Ano po? Ikta? Ikta? Hindi. Correct yun eh. Correct din pa rin. Ikta Ay, yung read. soda. Soda. Yon. Suda. Suda. Ah, Suda. Sushil ko yayo? Silko Yeo. Tama ba, ma'am? Ano nga ulit? Silko Yeo. Pero, Hindi. Sushil. Sushil ko yayo? Sushil. Yes. Sushil go. Yeyo. Sushil ko yayo? Oma는 or omaga pwede. Oh Oma는 my God. 현지를 Sushil ko 수실고예요. yayo. Yan. Dahil hindi na tayo mag-ano, andito na si she. Tapos ilguyeyo na lang idadagdag natin. Future tense. okay. Yan. Pag parang nagkaano kayo. Last po. Mm. Okay. Eto. Pag sinabi mong, why did you do that? Hmm. Bakit mo ginawa yun? Try nyo nga. Why is we? Ang sinun, uh, we do that? Mhm. Ishe yo? Hmm. Haseo. Ashe yo? Ano nga ulit? Haseo. Ashe yo? Ah, We. ashe yo. We, Haseo. We, Haseo. Okay, pwede. Pwede naman. For beginners, pwede mo sabihin yan. 당신은, or sabihin mo sa ano, elder. 당신은, 왜 하세요? Pwede. Pwede yan. Pero very awkward yan sa kanila. Okay, pero pwede yan ha, in grammar. Grammarly correct naman. Yan. Pero, kung sa pag-uusap, ito po yung sinasabi. 왜 그러셨어요? Kuro? 그러셨어요. Parang anong ginawa mo? 왜 그러셨어요? Ayun. Pwede din po yan for conversation. Ano pong meaning ng ano, ma'am? Kuro, ma'am? Um, Guruda. yon. Kiroda. Kuroda? Pero hindi ko Yan. rin kabisado. Hindi ko nakikita yung ganun. Para bang ano, Yung, 왜 그래? 그래요. Kasi maana yan in mm, eyo. 왜 그래? mm, mm, mm. Yun. Pero pag nilagyan natin ng honorific, especially yung mga elder yung kausap mo, ito sasabihin. Parang sinabi mo, bakit mo ginawa yun? Ganun siya. Na may respeto. 왜 그러셨어요? Okay. Any question po sa Ushi? Okay, magiging seyo po yan na.
Yan. Okay, patuloy tayo sa vocabs ng vocabs 2 ng chapter 23. Everyday manners. Sengwal yotchol. Okay. Sir Ernesto, makakapagsalita ka na ba, sir? Hello po, Sir Ernie. Good evening. Sir Ernesto, hindi pa rin, no? Si Sir Gerald. Si Sir Gerald na lang. Ma'am, excuse me, ma'am. Papasok na ako, ma'am. Okay. Sige, nakikinig ka na lang po. Sige. Sir Opo. Ernie, try niyo po, Sir Ernie. Ang hirap pag may sipon kasi, di ba? Baka makikinig lang din Sir Ernie, nasa work to. Sige, si Sir Francis at Sir Jet pa rin. Mauna ka na lang po, Sir Francis. Senghal Yedol, Everyday Manners. Shinbaril, Shingu, Drogada, to wear shoes inside the house. Hansunero, Bulbulel, Juda, to use one hand to give. Darilil Tonda, to shake one's leg. Darilil Kuku, Kuku Anta, to cross one's leg while sitting. Tabe, Sutgara, Sutgaragel, Kinda, to put a spoon in a rice bowl. Bapgur, Bapgur, Bapgurisil, Bilgo Mokta, to hold a rice bowl to eat. Suriril, Tugeneda, to make noise. Kugeril, Dulida, to slightly turn away one's body. Horiril, Sunida, to bend one's waist. Jariril, Yong Buhaga, to offer one seat to someone else. Pasensya na kayo, naulan sa araw. Nasa labas kasi ako. Sorry po. Okay lang po. Thank you, Sir. Next, Sir Jet. Singwal Yichul, Everyday Manners. Shinbarul, Shingo Turukada, to wear shoes inside the house. Napagalitan kami one time nito, ma'am. Hindi naman Kasi, talaga pwede, di ba? You Hindi, should not nagsuot do kasi it. kami ng sapatos sa loob ng kwarto eh. Tapos nakita kami ng amo na Ayun. Bawal yan eh. galit na galit. Oh. Next is Hanson Noro Mulgunol Choda. To use one hand to give. Na masasampal tayo. Tarirul Tulda. To shake one's leg. Tarirul Kukuwanta. To cross one's legs while sitting. Papi 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 Pabe, Sutkarak, Sutkaragul, Sutta, to put a spoon in a rice bowl. kotda. Pag ginagamit ay ano, pag may patay daw ginagawa nila dito ano. Ganyan? Oo, parang symbol na ano, Patay? parang patay. Oo. Kaya Pag ganyan. parang bad luck daw sa kanila ma'am pag ganun. Malas. Oh. Papkusul tulgo mukta to hold a rice bowl to eat. Hala, bawal din eh. Surirul kukinida to make a noise. Kugirul tulida uh, to slightly turn away one's body. Kurirul sukida to bend one's waist. Charirul yang puhada to offer one seat to someone else. Okay, thank you po, sir. So, everyday manners po yan. Everyday. Yung mga ginagawa talaga. So, dito po is mga bawal at saka, or yan, mga what you should not do. No, ano po yung mga hindi mo po pwedeng gawin at saka yung mga pwedeng gawin mo. Yun, sinabi ni sir kanina, pag to wear shoes inside the house, bawal po kasi talaga yan sa kanila. So, kailangan talagang tanggalin. Tapos kung may bibigay ka, especially sa boss, sadyang nimo,
Hindi po pwedeng isa lang na kamay, no? Kasi sa atin, hindi lang naman, okay lang naman sa atin, di ba? Sa kanila, kailangan dalawa talaga yung kamay mong ibibigay. So, hansonoru, molgonel, chuda. So, to use one hand to give, hindi pwede yan. To shake one's legs, so ang dami, nag-shake ng legs. No? Ito din po, bawal din po yung to cross one's leg while sitting. Bawal po yun sa kanila. So, ewan ko lang sa inyo, pero nakikita ko din naman sa mga interview na mga Korean sa news, yung mga babae hindi papakross, kundi bibigyan ng blanket. Yung legs nila pag nag-uupo sila tapos yung skirt nila is sobrang liit. Yan. So, sabi ni sir, yung to put a spoon in a rice bowl, bawal din po yan. To hold the rice bowl to eat, yan. Bawal din po yan. Yung parang angat mo na talaga na parang nakaano na, tabi na sa mukha mo or sa bibig mo at saka sa bowl ng rice. Yung yung malapit na lang, bawal yan. Of course, to make nose kapag kakain. Baka meron sa atin, parang marami sa atin yan, pagkakain. Maingay. Yan, annoying kasi. So, ang gawin mo lang, pag iinom ng tubig, medyo slight. Yun, parang tatalikod. Especially po, kausap mo yung may elder na. Tapos, kapag nag-aanyong haseyo ka, magbe-bend ka. Yan. At saka mag-o-offer ng seat, especially sa mga matatanda. So, ito po yung everyday manners na category for vocabs number 2. So, dito na po tayo sa grammar. So, ang grammar natin dito si Aya, Oya, Tuida, or Aya, Oda, Aya, Oya, Hada. Ibig sabihin ay dapat or nararapat. Sa English, should. Yan. You should go. Yan po. Aya, Oya, Oya, Tuida. So, this is attached to verb and this is shows an obligation. So, kapag obligasyon, kailangan gawin. And it also represents a justification that something ought to be so. So, kailangan gawin. So, paano ba natin conjugate? So, magiging kung buhada, to study, magiging kung buheya handa. Mokda, mokuya, handa. So, hada po yung ginamit dito ha. Nilagyan lang po yan ng niyan. Ano nga ulit yun? Sinan. At saka sinan. Nasabi ko na yan sa inyo. Making the verb into verbal nouns. Yan, nanggosen. Yun. So, kada, to go. So, kaya, handa. Or to have to go. Parang kailangan. Kailangan kumain, kailangan mag-aral, kailangan pumunta. So, halimbawa, so, 저는 지금 공부해야 해요. So, pwede pong hindi po handa. Pwede po kaagad heya, heyo. Pwede din po yan 공부해야 돼요. So, gagamitin lang po natin si aya, tuida, at saka aya, hada kung si verb stem ay nag-end ng vowel na a or o na ganito. Oyo, kapag naggamit po or yung nag-end po siya ng any vowel maliban sa dalawang ito. At saka, heya, kapag po nag-end ang verb ng hada form. So, si kung buhada, nag-end po siya ng hada form. Kaya, heya, heyo ang ginamit dito. Pwede pong gamitin si heya dueyo. Kasi, tuida po ginamit. Na ibig pa rin sabihin is, you have, dapat na mag-study. So, pag sasabihin natin, 저는 지금 공부해야 해요. So, kailangan ko nang mag-study ngayon. Kailangan ko nang mag-aral ngayon. Another example, see, we should go quickly. Kailangan na nating puntahan ngayon ng mabilis. Or, bilisan natin ang pagpunta. So, we should, dapat na pupunta ng mabilis. Pali, kasi palis quickly.
Pali, ka is go. Kaya, dueo. We should go. Magbigay po ng example po. Attach lang po natin yan sa verb. Try niyo po. Aya, oyo, heyo, tuida, hada. Ano bang pwede nating example dyan? Oya Dwayam. Ano ibig sabihin po? Uda. Dapat parang welcome. Locomotive verbs po yung gagamitin mo dyan. Pag gusto mo siyang parang pumunta ka dito, ganon? Yes, ma'am. Yan. So, pag pumunta ka dito or halika dito, come in. Turo oda yung gagamitin mo dyan. Turo oda. So, magiging Duro Oyo Dweyo. oya. Oya, Turo. ma'am. Oo. O tsaka ma'am. Oda, sorry. Tama, aya pala. Oda. So, turo, Duro Oyo Dweyo. wayo, Or waya. Diba, attach na natin si o at saka si a. Waya, dueo. Waya na siya, ma'am. Oo. Okay, wait lang. Iyan ko. Okay. Waya. Oo. So, please, hindi please. You should come in. Ganon. Halika Kailangan pang i-ano, dito. ma'am. I-attach pa rin si at saka si O. Pag ano, Yes. ma'am. O kasi oda yan. Kasi pag hindi, parang irregular verb na yan. Kasi may irregular verb na Nga hindi po. magagalaw. So, ano nga ulit yun? To, ganun, di ba? Turo, tapos, siwa, Waya. sorry, waya, dueyo. Dueyo or heyo. Wa, wa, waya na siya, ma'am. Hindi na siya waya na. Yes. Oo. Kasi aya ginamit natin. So, waya, tapos, due. Yan. Dueyo. Or heyo, pwede din. That's fine, Turo, ma'am. waya, Very good. dueyo. Yan. Ano pa? Thank you, Sir Francis, sa idea. Ito po, ibig sabihin dito is, kailangan mong pumunta dito. Yan. Dapat na andito ka na. Ganon. Another po, Sir Jet, try niyo po. Pwede natin, kailan natin sabihin gamitin natin sa sentence. Attach naman natin sa verb eh. Ano ma'am, onorun 날씨가 좋아요. 그래서 물을 많이 어, 마셔야 해요. Mas soya? 마셔야 해요. Inom. Kailangan uminom ng ano po? 어, 물을 많이 마셔야 해요. Moral, tubig? Yes ma'am. Tubig. Maraming tubig. Okay. Ano nga yung first sentence mo, sir? 오늘은 날씨가 좋아요. 그래서 Ah, 음, tuwayo. Tuwaso. Pwede 음, po. 아, Para wala na po si kuraso. 음, Tuwaso, moral, 적었어. money, 물을 많이 dueyo. 마셔야 해요. Okay. Pwede po, heyo. Ayun. Or, kailangan mong uminom ng gamot. Paano po yan? Yan. Thank you po, Sir 약속을 Jeff. Hmm? 약속을 먹어야 Hmm? 돼요. Dueyo. Yun, tama. So, Yaksok o yaksugol, yagin? Yak. Di ba yak? yaksuk. Ay, Yak. yak lang. Yagul. Yak, Yaksuk yak appointment. lang. 약을 ano ba yung Promise. 약속? Parang kailangan mo inumin yung promise. Oo, yak lang. Thank you, De, Sir pero in Francis. 약을 fairness, ang galing ni Sir na
pakso-pakso. Ang galing Oo, ang magawa galing na na. ng sentence. Alam mo may, di sir, marami pang kakaining Ano? sibal. Ah, grabe naman. Grabe naman yung shibal. Ayan, yagul. Yan, tama. Yagul, ah, masyoya, doyo. Kailangan uminom ng gamot. Yan, yung sinabi din ni Sir Jet kanina. Grabe, sentence, buong sentence talaga. Pwede lang naman yung half, no? Ayun. Hindi ma'am. Pili lang yun ma'am. Ano na? Iba talaga pag nasa Korean ka, no? Iba talaga eh. Pag nasa Korea na, iba na, iba. Yun, tama. Okay, wala na. Yan. So, yan po si Aya o Tuida or Hada. Okay, so dito na tayo sa Chapter 24. So I watch Korean movies to study Korean language. Hanguk is Korea. Hanguk 영화 Korean movies. 한국 영화를 보면서 공부해요. Yan. Vocabs tayo. Sir Francis, 공부, study. Pakibasa po, sir. Combo study, combo hada to study, cardinal chakta, to look up a word in a dictionary, yearship hada, to preview, bookship hada, bookship hada, review, hakone danida, to go to an academy, internet, gangkiril.da, to take online courses, federal.da, to listen to CD, tara hada, to repeat after, Pitta to be easy or yapta to be difficult. Okay, thank you po, Sir Jet. Isa mo dami. Pakibasa po, Kumbu, sir. study. Kung buhada to study. Sa junul chakta, chatta, to look up a word in a dictionary. Sa jun. Yusuf hada, to preview. Uksup hada, to review. Hagune tanida, to go to an academy. Internet hangirul tutta, to take online courses. Sidirul totta, to listen to a CD. Karada, tarahada, to repeat after. Chipta, to be easy. Koryupta, to be difficult. Okay, thank you po. Yan. So, ito po yung mga vocals or category ng study. Okay? So, ang preview po is parang review. Nagre-review ka. Kung sa picture po nakikita naman, preview, sorry. Preview yung parang binabasa mo na kung ano ang gagawin na lesson bukas. Yung pangbukas na lesson. So, kung titingnan natin yung picture, di ba yung babae is Onel, ano si Onel ngayon? So, ngayon is chapter 2 pa lang muna. Tapos, Neil, tomorrow is chapter 3. So, ginawa niya is to preview. So, nagpe-preview na siya. Yes, subhada. Pero kung review, subhada. So, ngayon is chapter 2, pero ni-review po niya yung chapter 1. Okay. So, punta na tayo dito sa grammar 1 ng chapter 24, which means si or which is si, umyonso or myonso lang. Ang ibig sabihin po ni umyonso sa Tagalog habang or sa English while tapos doing something at the same time. So, may dalawang verb na ginamit sa sentence. Attach natin sa first verb si umyonso kasi habang. Like halimbawa, nag-aaral habang nanonood ng TV. So, dalawa, nag-aaral at saka nanonood. Si habang dyan, si Imyonso. So, this is used to indicate that the contents of the preceding verb are concurrent with the contents of the latter. So, yung preceding verb, yung before na ginawa, is concurrent, ginagawa. Nagpapatuloy pa rin ginawa yung before na verb at saka may ginawa din na verb after.
Hindi naman after, habang. Kaya, habang yan. So also the subject of the preceding sentence must be the same as the subject of the sentence that followed. So, dito po sa umyenso, magagamit natin si umyenso kapag po isa lang yung subject. So, halimbawa, ako ay nanonood habang nag-aaral. So, yung subject dito si ako. So, siya lang po ang gumawa sa dalawang verb. Hindi natin pwedeng gamitin si umyenso kapag ganito yung sentence. Ako ay nanonood habang ang ate ko ay nag-aaral. Habang pa rin po yan, pero hindi po umyenso ang gagamitin natin. Okay? Na-topic na natin yan last yung grammar natin, mga nasa chapter 18, 17. Hindi ako nagkakamali. Balikan nyo na lang po yun. Habang pag dalawa po yung subject. So, dito po si umyenso kapag isa lang po yung subject natin. So, kailan natin gagamitin si umyenso? Attach po natin si umyenso if the verb ends with consonant. So, mukda, magiging mogumyenso. Ikda, to read, magiging igumyenso. Ilgumyenso. Nokda, sorry, parang H. Nokta, to be high. So, magiging napumyenso. At saka myonso is i-attach natin kapag po si verb stem ay nag-end ng vowel or nag-end ng consonant na real. So, kada, kamyonso, yolda, yolmyonso, 예쁘다, 예쁘면서, sorry, 예쁘면서, 달다, 달면서. So, ibig sabihin, hindi lang po sa verb, pwede din po siya sa adjective. Kasi si pretty, sweet, at saka high, adjective po yan. Okay? Try natin. Example, I am taking notes while talking on the phone. So, I'm taking notes while talking on the phone. 저는 saan natin i-attach simenso sa talking on the phone. So, kapag ganito, sa Tagalog, tawag na to eh. Diba? Tawag. So, ano ba yung calling? To call on the phone. Diba? Ginawa, Chonwa hada. hamyento. Yeah. Yan. Chonwa Ginawa. hamenso. Yan. Kasi chonwa hada si to call. So, 저는 전화하면서 tapos taking notes po is pwede po ito. 메모하고 있어요. 메모하고 있어요. So, memo. Tapos 있어요. So, may ginagawa ka. Okay, doing a memo. Halimbawa naman po, writing a memo. So, I am writing a notes while talking on the phone. So, 준화하면서 memo, writing. Ano yung writing? Writing. Present tense. Suda. Disuda, suda. Soyo. Si Soyo. Soyo. Soyo po na ganito po yung spelling ha. Soyo. Ganon lang po siya. Yan. Soyo. Kasi, sorry, double S pala. Yan. Kasi po, si suda is irregular verb na may patsim na uy. So, kapag ganito, tanggalin lang natin yan. So, may iwan si letter S. At yung rule ng present tense o yung gagamitin kapag po nag-end yung verb stem ng any vowel. So, So, soyo lang po siya. So, 전화하면서 memo, soyo. Pwede yan. Another example. I study while listening to music. So, naka-highlight naman po kung saan natin ilalagay si umyonso. Sa listening. So, ano nga yung vocabs po ng to listen? Chimilditda, Tutta. no? Vocabs po. Dictionary. Tutda. Chimilditda.
Tutda. Ay, sorry. Tutda, tama. Tutda. So, before po tayo, irregular listening. Tutda. So, ang rule po ng irregular verb na may patchim na dia, tanggalin natin si letter D, add natin si real. Real. Yan. So, mawawala na po to si da. So, to. So, dahil si tul ay nag-end ng consonant, yun. So, okay? So, magiging, ano nga ulit yun, Sir Francis? Deromyonso. So, ano ba yung pinapakinggan niya? Music. So, ano yung music? Umak. Chimol. Yes. Chimol. Umak. Ubagol. Umak. 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 Letter K. Umak. So, 저는 음악을 들으면서 공부해요. Yan. Or, pwede din, baliktad. Si study. So, magiging 공부하면서 음악을 들어. O, yun. Yan. 들어, 예요. O po yan, ha. Hindi ko nalagyan, eh. 들어, 예요. Okay. Another example. I talked with my friend while we were eating. Try niyo po. Nag-uusap kami ng friend ko habang kumakain. So, present tense. Talk po is hindi. Past tense po ito. Nakausap ko yung friend ko habang kami ay kumakain. So, ibig sabihin, nag-share na po siya sa kasama niya. Katrabaho niya. Try niyo po. Turdet. Ano po, Sir Jet? Si Sir Jet. Hirap. Okay. Pag with my friend, diba friend is chingu. With, ano nga ulit ang grammar kapag with? Ori. Ori nun. Uri is we. We yan. With is, pwede natin gamitin si With. hagu. Tatsi. Together si katsi. Together si katsi. Si hagu is and or with. Okay. Diba? So, chingu hagu. Tapos, pwede natin while. Yun. Yes. Tama. 먹으면서. While we were eating. 먹으면서. Ano si talk? Vocabs. Iyageheyo. Iyage. Talk yan. May Heyo. ed. Past tense. Iyage. Aseo. Tama? Soyo. Iyagi 해서요. Soyo. So, 친구하고, pwede naman pong wala na to. Pero, mention lang. Pare, specific. 친구하고 밥을 먹으면서 이야기했어요. So, yan. Nagkita kami, or yung kaibigan ko, nag-usap kami ng kaibigan ko habang kumakain. Ma'am, Or, ma'am, yes po. si with, ma'am, hago siya, ma'am. I-attach siya sa noun. Yes. Si Okay, hago, ibig sabihin po ni hago, and, at, or, with. Kasama. So, halimbawa sa family, yung example lang po yung interview, sa skill test, interview. Yung iba po, hindi na ginagamit si hago. Ang ginagamit nila si rang at saka irang. Or wa, sorry. Wa at saka si gwa. Dahil kasi po, si hago, dalawa kasi yung meaning with. What if, sinabi mo lang na sa family mo, 5 kayo na members, tas hindi kayo isang bahay. Family members lang yung usap.
So, wag mong sabihin yung hagu. So, omonigwa, ganun po siya. Abujigwa, yan. Sila po yung gagamitin. Minsan po, nami-misinterpret, especially kapag Korean talaga yung, nasa harapan mo, tas nagsasabi ka ng self-intro mo, or tinatanong ka kung ilang members kayo, minsan medyo risky po si Hago. Kasi ibig din po pong sabihin ni Hago is with. What if sa family members na sinabi mo, hindi kayo magkasama sa isang bahay? May mga ganun. Pero wala naman pong kaso kung lahat ng sinabi mo sa family mo is kasama mo sa bahay. Kasi si Hago with yan. At with. Ganon. So, Chingu Hago. Hmm. Pwede. Mm-mm. Pero ano ma'am, meron din yung nakita ko dun sa skill test sa interview. Parang hindi na siya gumamit ng rang-irang tapos Mm. nakakabilang. Meron, oo, meron. Pwede din po nawala. Pwede din po yan nawala. Kasi, depende din mo kasi sa interviewer. Pag sinasabi na sa'yo, tinanong na. Meron na nakita ko din yan eh. Pasado pa rin naman. Oo, pasado pa rin. Omoni, Aboji, ganun lang siya. Namdungseng, ganun lang siya. Yes ma'am, yes, Tumyong ganun po. namdungseng. Oo, meron. Pwede din po wala. Pwedeng wala. Pero kapag nagsusulat ka, or parang ang interview po is may pinasa ka na papel, kailangan mong lagyan. Oh. For formality kasi yan sa letter. Okay. So, yan po si So, ano pa? Try natin. Bigay tayo ng example. Hmm, ano ba? Sa work niyo po, So. Yeah, hanap ako ha. Wait. Para may gagalaw din mga brain cells natin dito. Okay. Ito po. Ano naman, yung Jigom, Ilhago, Kungbo, Kungbo Soyo, pwede ma'am. Ano nga ulit yun, sir? Yung, sa ano ma'am, habang, ngayon, ako ang nagtatrabaho habang nag-aaral po. Ako ay nagtatrabaho habang nag-aaral. Okay. Chonan? Yung Jonin, Ilhago, Kungbo, uh, 한국어를 공부해요. Ah, so, pwede din po. 저는 일하면서 한국어를 공부해요. 일하면서. Kasi si ilhada is to work. So, ilhada. So, tanggalin natin si da. Nag-end po siya ng vowel na a. So, lagay na lang po natin si So, yun, pwede. Or baliktad. 저는 공부하면서 일해요. Ayun. Oo, di ba? Thank you, Sir Francis. Ito po. Nagluluto ako. Nagluluto ako nagluluto ako ng pagkain habang nanonood ng TV. Nagluluto ako ng pagkain Uh, habang nanonood ng TV. 요리하면서, Mm, 요리하면서, 어, Sige po, tama po yung 영화를, first. 영화를, TV po, TV. Hindi movie, ay, TV. 텔레비전을 보아요. Ayun, tama. O, di ba? Ang galing na ni Sir. Punta ka na ng Korea, Sir. Ayun, nakabuo na ng Sana man, sentence. sana po. Yun, magmamanifest yan. Hindi, kaya nga tayo nag-aaral mo, di ba? Oo, oo. Kaya nga Oo. nag-aaral. Di ba? So, ano nga ulit yun? 요리하면서 텔레비전을 봐요.
Or pwede din baliktad habang nanonood ng TV, nagluluto ako. So, television을 보면서 sorry. 보면서 tapos 요리해요. Aside po sa 요리해요, ano nga ulit yun? Si 음식을 Mandolda. okay, 만들다. Pwede din po yan. 만들어요. Okay, so yan po. Any question ni Umyunso? Ma'am, tanong Wala. lang ma'am. Yes po. Parang naguguluhan kasi ako sa sa placement ng Pamyunso. Sige po. Ang last na verb is doon siya i-attach. Yes. Verb stem. Okay. So, Sa halimbawa, last na verb, 'di ba dalawang verb ang nasa isang sentence. Siya, 'di ba? okay sa sentence. Oo. Ito. So, dalawang verb dito, listening at saka study. Oo. So, saan natin siya i-attach? Sa last na while Pwede listening. pong sa last, pwede din pong sa first. Pwedeng baliktad. Kasi while naman siya, no? Oo, kasi depende po yan sa ano talaga yung pinakaunang ginawa mo. So, halimbawa, yung sinabi dito na ako ay nag-aaral habang nanonood ng music. So, dun ka sa nag-aaral i-attach. Mm, Pwede din dun sa listening. Baliktad lang kasi habang eh. Diba? May preceding. Preceding oo. verb na ginawa, tas may another verb na ginawa rin. Yan. So, pwede po kahit saang verb. Basta po, isa lang yung subject sa sentence. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Any tanong? Wala na po? Sige, dito na tayo sa vocabs number 2. Kyuyok. Kyuyok education. Okay. Basa po tayo. Sir Jet. Kasi Sir Francis next po. Kyoyok education. Kyoyok education. Kwajong course, to lesson, kwamuk, subject, ilchong, schedule, higwan, institution, yoshil, classroom, kagyokchung, certificate, higang, beginning of the semester, chunggang, chunggang, end of the semester. Okay, thank you, sir. Next po, Sir Francis. Kyuyuk education, Kwajong course, Suok lesson, Guamok subject, Iljong schedule, Giguan institution, Kyushil classroom, Jagyokjung certificate, Gegang beginning of the semester, Junggang end of the semester. Okay, thank you po. So still, memorize pa rin po yung vocabs na ganito kasi ginagamit din po nila ang mga vocabs for paragraphs or may mga pictures. Ayan, so like halimbawa yung mga poster signs ng opening of class. So andyan din po yan. Parang nandun din po sa 962 eh. Meron kami sinagutan last year ata na tungkol sa end of the semester, beginning of the semester. Pero hindi siya vocab sa analysis po yun para malaman kung ano talaga yung nasa tanong. So, kailangan talaga i-memorize yan. Lesson, course, anong kaibahan nila, certificates is chagyokjong. Okay, so dito po tayo sa grammar. Ang grammar natin dito ngayon is si ki shipta at saka si ki oryopta. Alam naman po natin, si shipta is madali or to be easy. Si oryopta is mahirap or difficult, to be difficult. Both po silang dalawa ay tinatawag na irregular verb. So, irregular verb po sila na nag-end po ng patchim na biop. So, ang mangyayari dito, for conjugation, tatanggalin natin si biop, tas add tayo kasi tanggal na po yan si da. Add tayo ng o. Ay, sorry, mali po yung spelling ng o ko. U, ganyan. U.
So, ay, baliktad na naman. Ganyan po yung U. So, wala na po dito si Biop, tapos add tayo ng U. Ganyan po yung rules for conjugation. Bago tayo mag-conjugate into present tense, future tense, and past tense. So, ang ibig sabihin dito ni kishipta is madali ang tapos attach tayo ng verb. Or mahirap ang yan, attach tayo ng verb. Halimbawa, lakad. Madali ang paglalakad or mahirap ang paglalakad. Ganyan po. Ang ibig sabihin, kishipta, ki oryopta. So it means that it is easy or difficult for the verb to do the action. So it can be used in conjunction with adjectives, pwede po, such as, so meron lang pong limit na adjective na pwede nating ilagay, to be easy, to be difficult, to be good, to be bad. Yan, to be easy or to be inconvenient. Okay, example sentence po tayo agad. So, it's cold outside today, so it's easy to catch a cold. Yan. So, ito po yung to get a cold na vocabs. Yan po is kamgie kulida, sorry. Kamgie kulida, to get a cold. So, onerin, cold is chupta, di ba? Chupta. Chupta. Irregular verb pa rin po yan. Kaya, tanggalin natin si da at tanggalin natin si biyop sa baba. Tapos nagdagdag na tayo ng u. So, dahil so pong nandito, kaya lagyan natin ng so. Oso. Diba yun? So, o늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요. So, 쉬워요 comes from the dictionary form na 쉽다. Ibig sabihin, to be easy. So, nawala lang po si biyop, tapos nag-add tayo ng u. Tapos, conjugate na natin into present tense na ang gamit natin is oyo. So, nagiging 쉬워요. So, it's cold outside today, so it's easy to catch a cold. 오늘은 추워서 감기 걸리기 쉬워요. Okay, another example po. So, that class is too hard to understand. Okay, that class is too hard to understand. So, ang class po dito, vocabs, is pwede po si lesson. Nasa na yun? Yan, lesson. Suop. Okay, lesson. Suop. So, ang lesson daw ay mahirap intindihin. So, magiging is that. Okay? Yan. 그 수업은 너무 이, 이해하기. Ihehada. Pwede din po yan. Si understand. Ano nga ulit? Ano ibig sabihin or other Korean vocabs ng understand po? Other vocabs ng to understand. Araso? Ay, Hindi. alkis. Alkisumnida? Parang ganun, ma'am? Di ba? Alge. Alge, soyo. Alkisoyo, Ayan, alkisumnida. algesumnida. Yan, pwede din po yan. I understand. Or gets ko. Kasi po si algesoyo parang, okay, gets ko. Yes po, naintindihan ko. Yan naman talaga sa Tagalog eh. So, algesumnida, pwede din gamitin sa I understand. Pwede din po yung sabihin na naunawaan mo or gets mo yung sinabi. Pero po yung vocabs talaga ng to understand, ihehada. Ihehada. Understand po yan. Lagay ko dictionary form po yan. Another vocabs po ito nawala sa book. Ihehada. So, tanggalin natin si da, iheha. Tapos, lagay na natin si ki, uryopta. So, nagiging gi,
oryo, woyo. So, ang class na ito ay mahirap, sobrang hirap intindihin. So, sobun, 너무 이해하기 어려워요. Okay, another example. Ito po, kimchi is difficult to make. Ang hirap gawin. Tama ba ako? Make, gawin sa Tagalog. Ang hirap gawin or ang hirap gawin ang kimchi. Okay, try niyo po. To make is mandulda. Mandulda is regular verb lang po yan. Kimchi rin, 만들기, 어려워요. Yon, tama sir. Kimchi는 만들기 Ano? 어려워요. 는 po kasi topic siya sa sentence. Na di ba si kimchi yung pinag-uusapan na mahirap gawin. So, kimchi는 만들기 어려워요. Okay, ito po. Eating pizza is easy. Sir Jet. Pizza roll 무거 무거게 쉬워요. Ulit nga, Sir Jet. Pizza roll 무거게 Sa 쉬워요. sentence po si pizza yung 무거는 subject. 아 피자는 Okay, pwede din po. Pizza는 or pizza가 pizza가, yes. 먹기 아 먹기 쉬워요. Yes, tama. Mukki lang po. 먹기 Hindi 쉬워요. na po mokogi. Mukki, 먹기 shiwoyo. 쉬워요. Oh. Halimbawa, yan, tama po yan, Sir Jet. So, Korean language is difficult to learn. Oh, yan. Sige po. So, yung learn dyan, i-attach natin kay ki oryopta. Ano ngayon to learn? Dictionary form? 배우다 Yan, 배우다 peoda. 중국 So, isulat ko po Korean language. Type ko na lang. Saan na yun? Korean language. Korean language. Ay, bakit na gano'n? Is difficult to learn. Okay, paano yan? 한국어를 배우기 어려워요. Yon, tama. 한국어를 한국어를 배우기 어려워요. yan. Okay, tama po. Congrats, Sir Jet. Diyan ka na lang. Hangbok, Mananatili ka na. Huwag si ka na. Hangbokmal, ma'am, hindi siya pasok sa ano. Hanggukmal is, pwede din kasi, ang ibig sabihin po ng hanggukmal, talking in Korean. Talk to Korean. Speaking in Okay. Korean. Oo, sorry, sorry. Pwede Mal is po. malada. Pwede naman po kasi ang hirap din namang pag-aralan yung pagsasalita. Magsasalita ka ng Korean na may accent na talaga, di ba? Oh. 한국말, pwede. 한국말, 배우기 어려워요. Yan, pwede din po yan. Si 한국어, pwede din 한국어 lang. Kasi Korean language eh. 한국어, pwede din 한국어는, okay, bakit 는? Topic siya. 한국어는, tapos 배우기 어려워요. Okay. Congrats. Dami nyo nalaman ngayon na. Ang dami ng sentence na nabuo ngayon. Huwag lang talaga kalimutan yung mga grammar. Okay? Any tanong po? Kasi wala na tayong topic ngayon. Bukas na si 25 at saka si 26.
Ay, wala pala tayong anong bukas. Quiz tayo bukas. Google Forms pa rin. Ayun, wala nang tanong. Okay, good night po sa lahat. Thank you po, Sir Ernesto, Sir Jet, Thank you, Sir ma'am. Thank Francis, you, Sir ma'am. Gerald. Yes Thank you po, po. ma'am. Thank you po. Bye-bye. Good Marami po kami night. Sige po, ma'am. Sige po. Night. Good night, Mm-mm. guys. Good night. Good night, Jeroboam. Good night.